Iba ho sa Christianity. Na ang sa Christianity, titingnan natin dito. Tingnan natin ang sa Christianity na kababaihan. Sinasabi dito in 1 Timothy 2:11, sinasabi sa Tagalog, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpasakop. Sa English, let the woman learn in silence with all subjection. Ang ibig sabihin ng subjection, sigawan ka man, saktan ka man. This is the meaning of subjection. If you are the subject, then you have to submit yourself. Subjection, with all subjection. Hindi man sinasabing few subjection or other subjection. Sinasabi all subjection. Ang ibig sabihin, kung ina-underestimate mo, kung sisigawan ka, kung paluin ka, kung sasaktan ka, ang to learn silence. Tagalog pa dito. Another pa dito. In 2 Timothy chapter 2 verse 12, but suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be silenced. Tagalog. Ngunit hindi ko ipinapahintulo na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sa inyong Biblia, grabe. Babae, dapat tahimik kayo. Kami kayo. 1 Corinthians chapter 14, verse 34 to 35. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as all also set the law. Galog. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinabi ng kautusan. Pero ang tanong ngayon, ilang mga babae, pastor ngayon, Ellen G. White, yung babae, nagsasalita sa simbahan, hindi lang sa simbahan, naging leader pa, pinuno pa ng mga sabadista. Si Ellen G. White, di ba? Sinabi dito, magtahimik lang palang babae eh. Kapit naging propeta pa. Naging propeta pa, di ba? Ay, nako talaga. Dito naman, okay. Dito naman sa Ephesians chapter 5 verse 22 verse to 23, sinasabi dito, wives, submit yourself into your own husbands as unto the Lord. Ang mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, naggaya sa Panginoon. Dito naman sa verse 23, the same chapter, Tagalog diretso, sapagkat ang lalaki ay pangulo sa kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Okay. Mga kapatid, isa-isahin natin ito. Sa Islam, ganito ba? Pinakita ko lang sa inyo kung ano ang sa Kristiyano. Pero ang sa Islam, ano po ba? Okay. Sa Islam ho, may equal rights. Sa Islam, ang babae. Very clear nga ang Allah nagsasabi na ang nag-aayuno, saima, saimin, nandyan ang nag-ayunong babae, nag-ayunong lalaki. Ang balance, may teksto sa Biblia, may sura sa may sura sa Quran nga balance hindi kagaya sa Biblia, balance na ang babae pwede hong magsalita sa loob ng masjid. Pwede siyang magtanong, sa kapanahonan nga ni Omar radhiyallahu anhu, mayroong limitation of requirement of mahar dore binigay ni Omar. Ang isang babae tumayo, ya Omar. Si Omar noon ay parang presidente, prime minister, khalifa siya. Tumayo ang babae at sinabi, Omar, mali ka, Omar.
ang isang babae sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumapit ang mga babae at, "Ya Rasulullah, bakit ba palagi lang mga lalaki ang ano, bakit ba palagi lang mga lalaki ang kausap mo? Bigyan mo naman kami, panahon kami ng babae, kausapin mo, minanglikturan mo." Ah, may panahon naman ng isang babae sa kapanahonan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumayo, "Ya Rasulullah." Tumayo ang isang babae. "Ya mahal kita ya Rasulullah, pakasalan mo ako." Imagine, mahal kita Rasulullah, pakasalan mo ako. Sumigaw ang babae. Sa harapan ng mga tao sa madla. Walang nagsabi, "Mali ka, tahimik ka, nakakahiya ka." Wala. At tumahimik ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sumagot. Bandang huli ang mga sahaba, "Ya Rasulullah, kung ayaw mo sa babae yung gusto mag-asawa sa iyo, ibigay mo siya sa akin." "Ya Rasulullah," maraming mga lalaki nagbulong sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kung ayaw mo," dahil hindi sumagot ang Rasulullah, "ibigay mo siya sa akin." Ang babae makapagsalita, maka-express ang babae. May gera pa, may panahon nga nabasa nga may gera ang kanyang kapatid, war yung between the Muslim and the non-Muslim, nahuli yung kapatid niya. At pumunta siya I think, kay Umar or Khalid bin Walid. Nagsabi siya ng ating kapatid ay tinangay na ng mga kaaway. At nakita ng isang babae, nalimutan ko ang isang babae siya, naka-research ako at hanap ko yung pangalan ng babae. Nakita niya ang mga sundalo ng mga Muslim, medyo babagal. Ang ginawa ng babae, siya mismo sumakay siya ng kabayo, nagmaskara siya, ha? Nagmaskara siya at nag-overtake siya sa mga sundalo ng mga lalaki. Ang bilis niyang nagpatakbo sa kabayo niya. Inobertikan ang mga Muslim na mujahidin, mga lalaki, mga Muslim, sundalong mga Muslim, inobertikan niya. Nagtaka sila kung sino yun. Sino yung babae na yun. Ang bilis. Ang bilis. Hindi nila alam na babae kasi nakatakip, siyempre naka-uniform ng panggera. Hindi nila kilala. Doon na sa doon na sa digmaan, ang bilis nakipag-away ang isang babae. Nakita mismo ng hindi ko makalimutan si Omar or si Khalid bin Walid. Uh, peace be upon them. Nakita nila. At sa madaling sabi, na-liberate yung niya kapatid. Na-liberate, nakuha mula sa mga kamay ng mga kaaway. Tapos yung mabilis, malakas, makipagdigmaan, magsakay ng kabayo, bilib sila. Tapos tinawag ng kalifa, halika dito, tinawag, "Sino ka?" Tinanong yung mabilis, malakas, makipag-away, mabilis, maghawak ng kabayo, patakbo, "Sino ka?" Sabi na, "Ako po ang kapatid ni ano." Nalaman nila ngayon. Nalaman ng babae ang busis, nalaman ako ang kapatid ng anong nahuli. Dahil nakita ko ang bagal ng mga sundalo, mga Muslim. So, gumawa ako ng paraan para mabawi yung kapatid ko. So, ang babae sa kapanahunan ng Rasulullah ay may command, may salita. Sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa papunta sila ng uh, nalimutan ka, Umrah or Hajj. Supposedly the first Umrah or the first Hajj, nalimutan ko. At ngayon, ang mga taga-Quraish, nakita nila na walang dalang mga armas ang mga Muslim. Dahil ang mga Arabo noon, kahit sila ay mga unbelievers, mayroon silang paggalang sa silang tradisyon na bawal patayin ang hindi makipaglaban. Bawal patayin ang walang armas. So si Khalid bin Walid, yung nakita niya, anong klaseng mga tao ito? Hindi natakot mamatay. So, ang mga Quraysh nakipagsunduan na wag muna lang tutuloy. I think this is the Treaty of Hudaybiyah, if I'm not mistaken, the Treaty of Hudaybiyah. Tapos ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi natuloy dahil sa treaty, hindi natuloy ang kanilang pag-umrah, I forgot, umrah or hajj. Sinabihan na after 10 years, mayroon tayong peace talk, after 10 years, saka na natin ipagpatuloy ang ano. So ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he ordered his followers
para mag-shave ng buhok. Ha? Kahit hindi nakarating doon, nag-order siya magpa-shave ng buhok. Siyempre, order ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman mag-order ang Prophet kung walang guidance from Allah through Anghel Gabriel. Ha? Walang isang kumilos. Iniisip ng iba, hindi pa tayo nakapag-umrah, hindi pa tayo nakarating ng Makkah. O bakit na tayo magpagupit? Bakit pa tayo magano? So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalungkot siya at doon siya sa camp sa kanyang asawa, if I'm not mistaken, I think, si Aisha. Nagtanong, Ya Rasulullah, sorry, maybe not Aisha, maybe Zainab, I forgot the wife na nagbigay ng advice ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong, Ya Rasulullah, bakit naman ay para lungkot na lungkot ka? Stress na stress ikaw. Bakit? Dahil I ordered mga tao, dito pa ako, buhay pa ako, sila ay magpa-shave, walang isa sa kanila kumilos. Ha? Babae ang asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay ng advice, nagbigay ng desisyon, babae. Ang asawa niya nagsabi, Ya Rasulullah, hindi sila gumawa dahil ikaw mismo ay hindi ka gumawa. Ang gawin mo ngayon, ikaw mismo magpaahit ka ng buhok, no? Lalabas ka at orderan mo sila. Ang babae nagsabi, ang asawa niya nagsabi, Ya Rasulullah, magpaahit ka, kuan ka ng buhok mo, ahitan mo yung buhok mo, lalabas ka at magpakita sa kanila and you order. Babae, ang asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-order, ang nagbigay ng judgment, ang nagbigay ng advice to her husband. Ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod siya at nagpagupit ang Rasulullah. Tingnan natin baka naman ay walang sound. Okay, walang sound. Inshallah may sound mga brother. Okay? So ganun, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumabas, nakaahit ng buhok at yung nakita ng lahat ng mga kasamahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nakita nila, sila lahat ay lumabas at nagpagupit. Silang lahat ay nagpagupit at iba ay nagpaahit. Ang babae ang nagbigay ng authority, nagbigay ng advice, nagbigay ng judgment sa kapanahonan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang mga babae sa Christianity? Just keep silent. Hindi mo pwedeng turuan ang lalaki. Hindi mo pwedeng turuan ang lalaki. Ha? Sa Biblia, binisa ko sa hindi pwede turuan ang lalaki. Saan ba yun? Sinasabi, hindi tuturuan pwede the husband. Yeah. Hindi pwede tuturuan ang lalaki, ang babae hindi pwede magturo. Saan ba 'yon? Okay. Tagalog. 1 Timoteo 2:12. Ngunit hindi ko ipinapahintulot, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Naku! Saan ngayon ang saan ngayon mga kapatid? That is 1 Timothy chapter 2 verse 12. Dapat tahimik ang babae. Hindi pwedeng magbigay ng turo, hindi pwedeng mamumuno ang babae in Christianity. Shout out muna tayo dito. Marami na. Okay. Brother Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakakalungkot po ang generasyon ngayon. Mga babae ngayon halos maghubad ng social media para lang sa likes, tagfurullah. Talaga. Tapos pumapasok pa. Mayroon pa nga, nakita ko bigla akong stagfurullah. Bakit? Bumasok ka agad at tapos mayroon lang kaldero, nilagay sa harapan kaldero, gumaganon-ganon. Stagfurullah. Talaga, nangyari na talaga ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang babae, malapit na magunaw ang mundo, mga babae ay wala nang hiya. Wala nang hiya. Ustad, pwedeng magtanong? Pwedeng magtanong. Okay. Sino pa dito?
Okay. Totoo ba na si Allah ang may pangalan na ibig sabihin, the destroyer? Al-Kahar. Sa Arabic, Al-Kahar. Yes. Ang Allah is the destroyer. Al-Kahar. Uh, siya ang mag-destroy. Siyempre, siya ang lumikha. Siya din ang mag-destroy. Ano ngayon? Siya ang tagapaglikha eh. Ikaw ba, maggawa ka ng ano? Maggawa ka ng isang bagay. Palagay mo lang, magagawa ka ng upuan. Ha? Gagawa ka ng upuan. At sirain mo yung upuan bandang huli dahil hindi mo nagustuhan. Eh, sinong magkuhan sa iyo? Di ba? Uh, yung upuan. Okay? Kung ibig sabihin na bago mong palitan o i-improve mo yung upuan mo. Di ba? Ang Panginoon, siya ang magbunaw sa mundo. Ha? Siya ang papatay, siya ang susunog sa tao. In the day of judgment, ang problema lang ng mga tao, hindi na mamatay. Okay? In the day of judgment, doon sa kabilang buhay, susunugin sila. At sabi ng Allah, I will roast their skin. And after roasting their skin, I will replace another new skin that they will test my punishment. Sabi ng Allah. So siya ang destroyer. Okay. Siya din ang creator. Rasid, consider po ba na magiging Muslim ang isang tao kahit na wala siyang witness na nagsihada siya, ngunit sumusunod siya sa aral? Opo naman. Opo naman. Kailangan na, mayroon di rin mahitabo walang witness eh. May mga anghel, may mga jinn, nandyan si Allah. At in the day of judgment, kung mayroon pang ang hadith nga kahit mga buhangin, kahit mga bato, lahat ng mga sa surrounding mo will witness while you are doing good or you are doing bad. Lahat ng mga bagay kung saan ikaw gumawa ng mabuti or masama, sila ay mag-witness sa iyo in the day of judgment. Ha? Kamay mo nga, hindi ka na mapipigilan eh. In the day of judgment, ang kabay mo magsalita. Lahat ng parting katawan ng mo ay magsalita. Ngayon, ang magsalita ngayon, bunganga lang, dila lang. Pero in the day of judgment, lahat ng parte ng katawan mo, pati ari natin ay magsalita. Ya Allah, ginamit ko sa hindi ko asawa. Ya Allah, ang kamay ko ay ganito, hindi akin, pero ninakaw ko dahil, di ba may hadith yan? Ganyan, in the day of judgment. So wag niyo isipin mga kapatid nga, ay pag ikaw lang ang nagsihada ay hindi tanggap po. Tanggap. Sabi mo, Ya Allah, you are my witness. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y susunod sa iyo. Ako'y naniwala. Ikaw nag-isang Diyos. At ako'y naniniwala ang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katapusang sugo at propeta. Tanggapin po, Panginoon, na ako ay nag-Muslim. Ang Allah, hindi kakarinig, wala. May mga anghel, mga witness, mayroon. Ano pa? Ano pang tanong dito? Oh. Oh. Okay? Tuloy tayo mga kapatid. Shout out pala sa inyo. Shout out sa exposing errors. No? Oh. At ito, Rashid. Shout out. Parichoy. Sa Bruso. Shout out. Oh. Parichoy sa shout out. Okay. Ito lang muna. Okay. At pagpatuloy natin. Masaklap pa mga kapatid sa Kristiyano, ang babae ay bawal magsalita, bawal magturo sa lalaki, at sa simbahan bawal din ang babae magsalita sa simbahan. Pero dami ng mga pastura ngayon. May tinatawag pang Japonisa, di ba? Lumalabag sila. Lumalabag sila sa kanilang sariling Biblia. Hindi sila sumusunod. Ang masaklap pa na hindi ngayon sinusunod, yung divorce. Sa Biblia ay walang divorce. Sa Islam may divorce. Diborsyo. Bakit? Kasi supposing nagtrabaho ikaw sa abroad, ikaw lalaki. Isa lang ang anak mo, umalis ka. Isa lang ang anak mo. Pagbalik mo after 2 years, ang anak mo ay dalawa na. Huh? Dalawa na, anong nangyari? Kasi silang ko lang. Yung umalis ako, misis, kasi silang ng anak natin. Bakit ito dalawa? 2 years wala ako, dalawa na yung anak natin. Bakit? Pwede bang sabihin na misis, tahimik ka nga. Hindi ka nga, nagsakripisyo yan eh. Hindi ka nagpagod. Pwede ba yung sabihin? Nang misis pa magagalit? So kung ganun, dapat ang isang lalaki, no, mag-divorce na siya. Di ba pa? Magdi-divorce na siya. Kung ang tamang lalaki may isip siya, mag-divorce na siya. Di po ba? Paano mag-divorce?
Sa Biblia, bawal ang divorce. Bawal ho ang diborsyo sa Biblia. Walang sound. Paano na walang sound? Walang sound. Sayang pagsalita ko, wala palang sound. Sayang yung salita ko. Mayroong sound sa iba. Meron naman sa akin. Brother, baka ang sa ano, walang sound, baka ang sa ano, ayusin mo yung headphone mo. Sayang kung walang sound. Wala. Bin Ryan, wala rang sound. Okay. Mga kapatid, dito tayo sa diborsyo. In Christianity, walang divorce. In Christianity, wala hong diborsyo. Saan mabasa? Saan mabasa? Okay. Ito mabasa ho. Thank you. Alhamdulillah, Ryan. Mayroon. Walang diborsyo sa Christianity. Bawal ho ang diborsyo. Tingnan natin sa Mateo 19 verse 6. Sinasabi dito. Wherefore, they are no more twin but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Tagalog. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Itong ginagamit na walang diborsyo in Christianity, ha? Walang diborsyo. Makatarungan po ba kung walang diborsyo? Imagine nakikita mo na ang asawa mo naglandi-landian, ha? Agbay-agbay ng ibang lalaki, nag-mouth to mouth na ang misis mo sa ibang lalaki. Kitang-kita mo, ha? Hindi mo siya pwedeng i-divorce. Masakit hindi. Vice versa. Ang babae rin. Misis mo. May mga lalaki nagdala na ng babae sa bahay niya, doon niya niyog-yog sa sarili niyang bahay niya, nanonood lang ang misis, nakikinig lang ang misis. Tahimik ka dyan, suntukin kita ngayon. Nagdala ng babae sa bahay. Mayroon akong narinig ng tulpo na babae mismo ay nilagay dinala niya, ang kireda niya dinala sa bahay. Doon niyog-yog. Walang diborsyo. Ano mangyari? May husband na kawawa ang misis, hanap buhay ng labada. Pagdating sa bahay, nandun pa mga bata, siya pang nagluluto. Pagdating sa mister, parang harit. Tampang misis. Pero siya walang trabaho. Ano lang ang gawin ng misis? Lasingero ang lalaki, hindi naghanap buhay. Kung naghanap buhay man, mayroong kunting sahod, ay nandoon sa inuman, nandoon sa sugalan, pagdating sa bahay, may dala lang kalahating kilong bigas o tuyo, tapos galit pa. Anong gawin ng misis? Di ba ba? So kung walang divorce, paano? Nakita mo na ang lalaki, ang mister mo, nakita mo na nandoon sa ibang babae, nakita mo na ang mister mo, nandoon sa ibang babae, talagang akbay-akbay na sila doon, nag-inuman na doon, nagmuha-muha na nakita mo yung mister mo. Ikaw hindi ka makapaghiwalay dahil ang Biblia ninyo ay hindi nagpahintulot sa paghiwalay. This is not the book of God. Because the book of God will answer to every question, every problem, every issue of the society or in the family. The book of God should be the solution. Pero kung walang solution, nagpapatunay lamang na itong aklat na ito, hindi ito aklat ng Diyos. Islam, mayroong solusyon. Basahin ko. Anong solusyon sa Quran? Saan mabasa sa Quran? Quran Suratul Baqarah, chapter 2, verse 231. Sabi dito, when you divorce women and they have almost reached the end of their waiting period, either retain them honorably or let them go honorably, but do not retain them only to harm them or to take advantage of them,
Whoever does that surely wrongs his own soul. Do not take Allah's revelation lightly. Remember, Allah favored upon you, uh, favored upon you well as the book and wisdom. He has sent down for your guidance. Be mindful of Allah and know that Allah has perfect knowledge of all things. Imagine, ang punto dito, itong sinasabi nga kung kayo magpaghiwalay, kung hindi pa sa waiting period, kasi sa Islam, pag naghiwalay ka, mayroong waiting period, 3 period, 3 menstruation, tinatawag na ida. Hindi hindi balido ang iyong pag-divorce kung hindi makatapos ang 3 cycles sa babae. Dahil kung buntis ang babae, hiniwalayan mo, bawal sa Islam. Bawal sa Islam. Or pakasalan mo, bawal sa Islam na buntis ang isang babae sa ibang lalaki tapos pakasalan mo. So, dito very clear. Ang sa Christianity, bawal ho maghiwalay. Sa Islam, pwede ho maghiwalay. Babaeng mananampalataya na may takot sa Allah kay Brother Rashid. So, wala na kayong mga tanong. Ito lang ho ang aking masasabi mga kapatid, na ang babae sa Islam may karapatan magsalita. Susunod lamang siya sa lalaki kung ang lalaki ang kanyang inuutos, tinuturo ay ayon sa Islam, ayon sa Quran at Hadith. Pero kung hindi ayon sa Hadith, ang batas sa Islam ay nagbabawal sa pagsunod. Supposing, sabihin ng lalaki, Ning, bili ka ng tanduay o bili ka ng anyuharam o bili ka ng pundador. Sabihin ng asawa, no, hindi ako bibili. Haram yan. May karapatan ang babae. Bili ka nga ning ng itong isang tingi lang dyan na shabu. O, di ko, bawal. So kung ang haram ang inuutos ng mister, sa Islam ho, ang babae ay may karapatan mag-refuse. So sa bahay naman, ang babae ay may karapatan, Dodong, tulungan mo ko sa trabaho ko dahil ang misis sa babae, ang misis ay hindi katulong sa bahay. Sa Islam, hindi katulong, hindi maid ang misis. Ang husband ay magtutulong-tulungan sa pagluto, kung anong lulutuin, kung anong gawin sa bahay. Hindi ibig sabihin na ang misis lamang magtrabaho. Imagine, may mga nakikita ako, naririnig ako, ang mister nanonood sa TV, ang misis nagluluto, naglalaba pa, may anak pa nandoon sa kamay niya, ang mister nakaganon lang, nanood ng TV. Ay, ang nanood lang siya ng TV. Ang misis ganun-ganun sa anak, nagluluto pa. Bawal yun sa Islam. Hindi yun pwede sa Islam. Gawin mong slave, gawin mong katulong yung misis mo, bawal sa Islam yun. Sa kapanahonan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumutulong siya, naglalaba ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglilinis sa bahay, naglilinis sa sarili niyang damit. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwede sa Islam ay ang babae ay utos-utusan lamang. Hindi. Ang babae ay dapat susunod siya sa mister niya. Oo, kung ang ginagawa ng mister ay ayon sa Islam. Pero kung hindi ayon sa Islam, labag sa katuruan ng Islam, bawal po susunod. Gusto pong magbalik Islam. Bibi Jan, alaikum. Gusto pong i-message mo lang sa akin, sister, yung number mo. Kung gusto mo dito, okay lang. Pero kung gusto mong walang makakita diyan para matawagan kita, mapalo up kita, kung gusto kang mag-Muslim. Okay? Baby John, welcome po, sister. Gusto po akong mag-Muslim. Pwede kitang bigyan ngayon ng pwede kang papasok dito kung handa ikaw mag-Muslim. Ngayon, handa ba ikaw mag-Muslim, sister? Paano pa kaya, Ustad, kung umabot ang panahon na marami ang babae kaysa sa lalaki? Kawawa naman ang mga babae. Oo nga. Alhamdulillah. So, jazakallahu khair. Bigyan kita ng linya sa ngayon. Papasok ikaw, sister. Ibigay ko sa iyo ang linya para makapasok ikaw. Okay, sandali lang. Bibi, ito.
Pwede mong pindutin ito, mag-Muslim ikaw, online. Mas maganda ngayon na kaagad, action na natin. Hindi pa ang Saitan, maghanap ng ano, mabilis din si Saitan eh. Okay, pindutin mo lang yan, sister. I don't know kung ikaw ang may Zoom, pakipindot lang yan para makapasok ikaw dito at makapagsalita ikaw. Okay? Makapagsyahada kasi dito gusto kong magsyahada, maririnig naman natin ang boses. So pindutin mo yan, sister, yung binigay kong website para makapasok ikaw dito. Pero I, pero I don't know kung ikaw ay merong Zoom. Pero kung walang Zoom, nandyan naman yung ano mo, telephone number, tatawagan na lang kita. Oh. Okay, sister? Sister Baby John, kung nakapasok ikaw, kung may Zoom po ba kayo? Oh. So ito po mga kapatid, sa Islam, ang babae, mayroong ang hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, the best nga lalaki, pinaka the best na lalaki is the best to their wives, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po ang sa Islam. Ang babae ho may karapatan to reject and accept. Oh. So sister, kung medyo may problema pagpasok sa Zoom, inshallah, mag-fix na lang, tatawagan na lang kita. So, wala ho. Hindi po kayo nakapasok sa Zoom. Okay? So, dito lang ho ako magtapos mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. May Allah reward you. Share sa iba. At itong gusto mag-Muslim, tatawagan kita after this. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.